So mga brothers, eto na nga ang exclusive full review natin dito sa bagong modern cruiser bike ng FKM. Eto nga yung Glider 500. So mga brothers, alamin natin ang specs and features ng motor na ito and also test ride na rin natin sa ating initial first impression ride. Kaya mga brothers, let's go! Sa go! Drop the beat! So mga brothers, sa wakas, may ikutan na rin natin and also matetest ride na rin natin itong modern cruiser bike ng FKM. Ito nga yung Glider 500. Mga brothers, nag-iisang unit pa lang ito at magkakaroon sila nito ng stock by July or August. Alright, so abangan nyo po yan, no? So etong kulay nito, it's something na para siyang mocha o parang light gray ang kanyang approach. Ang motor na ito is cruiser bike mga brothers, so meaning mababa po yung kanyang seat height, no? And may fairings po siya kung tawagin natin na sports cruiser bike o modern style na cruiser bike. Okay, so meron tayo ritong straight pipe, dual exit po yan mga brothers, and also ang ganda naman ng fairings natin dito. Hanggang dito sa baba meron siyang underbelly na fairings. Alright, at all the way dito sa tangke makikita nyo naman yung linings nya. O, diba? Very elegant. And then yung slope ng upuan, gustong gusto ko to. Manipis siya pero I can tell malambot naman ang kanyang foaming. And very generous, no? Classic approach ito. Single to ng kanyang seat mga brothers, and then may tahi ito na white stitches. Alright, pag pumunta tayo rito sa kabilang side ng kanyang gilid, halos makikita natin dito na same lang din naman yung approach. May parang red accent siya sa body, and also ang ating badge ng FKM dito, ganun pa rin naman. And then may Glider 500 dito. Alright, so ang ating setup ng puds dito hindi naman naka-forward. I guess parang semi lang. Pag standard kasi dito so pinoward lang nila ng konti, which is good para sa mga short rider na katulad ko. Alright, so dito sa harapan mga brothers, meron tayo rito I think ito yung parang maskara ni ni Green Goblin, no? Yung Glider kasi yung sasakyan niya sa Spider-Man parang doon kinuha no, ng FKN para sa akin, no? Ayan, no, parang mukha ni Green Goblin to no? And then meron tayong front facing camera dito, pwede nyo po ma-access yan through phone. At ang ating ilaw, quality ang ating lens dito na plastic. And also naka-projector lamp tayo rito mga brothers. Hindi natin to mapapailaw dahil dapat may mag-start ng motorsiklo. Ang ating turn signal lights, good thing flexible na LED, no? At ang ating front suspension dito, naka-inverted port po tayo, o kung tawagin natin upside down port. Ang ating fairings dito, flexible, syempre FKM yan mga brothers on the wheel. At isa pa sa gusto ko dito mga brothers, dalawa yung kanyang disc rotor dito sa unahan. So meaning dalawa rin yung caliper. At ang ganda pa rito, naka-radial mounting ito. Kada caliper, 4 po na piston. So wag niyo pong bibiruin yung preno nito Glider 500 dahil po siguradong malakas. At also meron siyang ABS for the safety and also traction control. Ang ating gulong dito mga brothers is branded ng CST na may tire size na 120 by 80 at 18 inches diameter, no? Naka-aluminum po ang ating wheel mags dito, so magaang po ito. Alright, rear portion mga brothers, ito po ay naka all type na suspension dito sa likod, no? Non-adjustable po ito mga brothers on the wheel. And then ang kanyang caliper dito is a single pot piston. At also may ABS na rin ito and also traction control. Baka lang swing arm natin. Sabi ko nga kanina, dual exit ang kanyang muffler na single pipe. Alright? And then ang ating fender dito is plastic po ito. Ayan, grab bar natin dito is plastic na rin. Dito yan mga brothers. At ang ating turn signal lights dito mga brothers is nandito na sa mismong ating tail light. Preno nga natin para makita nyo. O, di ba mga brothers, guhit na lang siya parang sa mga custom classic na motor. Alright, dito naman mga brothers, naka final drive ang motor na belt, no? So hindi po siya kadena. Pag naka belt po,
mas smooth po yung arangkada niya, no? Yun po yung advantage pag belt type, and also mas less maintenance. Okay, so meron tayong gulong dito na 15 inches na mayroong tire size na 150 by 80, no? Tubeless na po ito mga brothers, no? And also branded by CST. Parang may pagka semi dual sports siya kasi yung cuts ng treads niya, and then naka aluminum wheel mags na rin tayo rito para mas magaang sa motor. Alright, so ang tapakan natin dito, gustong gusto ko pareha sila ng harap at likod na aluminum, and also meron itong parang rugged look na mattings dito. Alright, ay yung stem niya aluminum na rin mga brothers. So ayan, oh. Okay, ang tangke nito is 14 liters fuel tank capacity. Alright, so meron pong remotes yung itong Glider 500 para sa kanyang unlock and lock, and also answer back key kung gusto mong hanapin yung motor mo sa parkingan. Alright, so hindi nyo po ma-access yung start button niya rito pagka wala po yung remote. And I guess meron pa itong susi. Ayan, no? I guess ito ata yung susi na to para sa upuan niya. Okay, and then ito yung camera, ma-access nyo po ito via cellphone, pero on time po yan naka-record lagi yung mga rides nyo for the safety. And then meron tayong quality switches dito na which is trademark ng FKM. Gustong gusto ko to, subukan nga natin. Alright, malakas, left and right. Ito yung buttons kung gusto mong baguhin yung display, mamaya i-discuss natin yan. High beam at saka low beam. Flasher natin. Yung ating clutch po dito na lever is non-adjustable, pero yung ating brake lever dito sa unahan is adjustable into 5 level. Alright, meron tayo ritong classic approach na side mirror, at ang ating handle grip sakto sa isang large na kamay, at may malaki tayo ritong bar end, no, sa handlebar, no, for safety, no. Alright, so dito sa kabilang side, ito ang hazard switch, electronic starting, ang ating kill switch. Alright, ganun din yung handle grip, same approach. Alright, so punta tayo dito sa ating gustong makita, yung display meter nya. Patayin ko lang yung ating ilaw. Alright, okay, so patayin muna natin para makita natin yung transition. Ayan, ganyan siya pag pinapatay. Ngayon pag i-on naman, oh, look at that, makikita mo yung mismong motor. Ayan, magaganyan pa siya. Oh, diba? Ganda ng kanyang team mga brothers. So meron tayong neutral indicator dito, yung trip meter natin, yung ating engine temperature, fuel meter, no, yung ating odometer. Nakailaw yung engine check kasi hindi pa tayo tumatakbo, pati yung oil. Neutral indicator meron na rin dito. So dalawa, ito nandito yung gear, no. Fuel meter, ABS. Alright, so ganun lang, halos kompleto na. Ganun naman yung mga motor ngayon, computerized na. Alright, so ngayon mga brothers, dako naman tayo sa iba pang features ng motor. Okay mga brothers, usapang makina. Meron nga itong 494cc to be exact, no? So double overhead cam po siya na parallel twin. So and then meron siyang 4 na valves kada piston. So total po ng 8 valves ang meron sa kanya. Liquid cooled na ito mga brothers, since mataas po ang compression ratio ng motorsiklo. So naka liquid cooled siya para hindi po mag-overheat yung motorsiklo, especially sa mga long ride. 6-speed manual transmission siya mga brothers, and also yung pattern niya is international standard na 1 down and 5 ups. Okay, so pagdating mga brothers sa power, meron itong 50 horsepower at 8,500 RPM, and then 50.2 Newton meter of torque naman at 6,500 RPM. Malakas-lakas ito mga brothers, wag po nating bibiruin ang lakas nito. Kahit cruiser bike ito, palaban din ang power to weight ratio ng motor na ito. Alright mga brothers, bike fitting para dito sa bagong sports cruiser bike ng FKM, the Glider 500. For the reference, I'm only 5'4" in height, 20 inches ang reach ng aking braso, and also 53 kg naman ang aking bigat. So ganito po ang itsura pag nakasakay na rito sa Glider 500, no? For the seat height mga brothers, meron itong 705mm na taas, no? And also yung ground clearance niya is above minimum po na 150mm, no? At ang bigat niya naman mga brothers is 200 kg in curved weight, no? May kabigatan na po siya, especially dito sa gitna yung makina niya, and also kung mapupull tank ito, mas lalo itong bibigat. Ngunit ganun pa man, okay lang dahil lapat naman ang ating paa dito. Also natutulak pa natin itong motor kahit paano. Ayan, no? O, diba? And also yung feels ng suspension niya, mukhang magandang baon, swabe, lalo na rito sa front.
Turn radius na manibela, hindi naman kalakihan, sakto lang, no? Dahil sa itong cruiser and also ang ating riding position dito is upright and relaxed. Yung feels ng seats niya kahit manipis lang, okay naman. Hindi naman siya ganong katigasan. And also gusto ko siya triangular siya, so mas lalong nagko-close yung ating hita at nalalapat natin na maayos yung ating mga paa. Okay, so medyo semi foot forward tayo rito, no? Hindi naman siya masyadong foot forward, tama lang dito lang banda. Ayan, makikita nyo naman, side stand natin, ayan, o diba? Alright, tsaka yung tapakan niya rito, rubber naman, so makapit naman sa ating sapatos, lalo ngayon naka-rubber shoes tayo. Yeah, for the bike fitting, approve itong Glider 500 ng FKM. Kaya ngayon mga brothers, i-test ride na natin. Alright mga brothers, patatakbuhin na natin itong Glider 500 ng FKM. Alright, so shoutouts nga pala sa nagsintas ng sapatos at nag-push up pa dyan. Okay, so respeto ka gulo yan, no? He just kidding. Alright, so push start button siya. Alright, so ito na, excited na ako. Isa ito sa mga gusto ko motor ng FKM ang kanilang modern cruiser bike. Alright, wow, look at the rumbling. Can you hear it mga brothers? I can hear and I can feel ang kanyang rumbling. Alright, okay, first impression ride, slow ride lang muna tayo. Uy, saan ako tatapa kayon? Iba nga pala setup nito. Alright, slow speed muna tayo. Ba talaga pag cruiser? Okay, ang una ko nararamdaman sa kanya, mabigat yung part niya dito, yung makina at saka yung gas tank niya, mararamdaman yung bigat dito sa low speed. And also medyo malayo ako sa manibela, kaya medyo naka-forward ako ng konti. Alright, so primera muna natin, tingnan natin sa slow speed na liguan to. Medyo may laban yung gulong, may laban yung front tire niya, which is normally para sa isang 500cc na cruiser bike. Iba talaga yung sounds, iba yung manunog, iba yung ano niya. Naramdam mo talaga na nagmamaneho ka na isang malaking motor. Ito naman yung gusto ko rito. Wow. Okay, riding position, medyo lumapit ako konti. I guess tataasan ko ito na riser kasi maiksi lang reach ko mga brothers, 20 inches lang po ako. Kaya po pag nagre-review ako ng motor, lagi ko sinasabi additional ng riser, may mga something ganon. Tapos additional ng okay, palit manibela, mga ganon. Ayan, tingnan natin siya kung maliliko ng ganyan. Medyo mabigat siya mga brothers pag nililiko nyo ng U-turn, slow speed, medyo ramdaman ang bigat niya. Alright, okay, impression ride pa lang tayo, pero yung comfy na binibigay ng upuan nandun solid na present. Ito yung gusto ko sa mga cruiser bike, mababa yung seat height and also yung comfy na seat nandun present sa kanya. Alright, ayun lang, medyo malayo ako sa manibela. Hindi ko ito masyado napansin na nag-bike fitting ako ngayon ko lang siya naramdaman nung inaano ko na, pinatatakbo na natin. Iba may vibration sa mga brothers nararamdaman ko rito sa foot pegs all the way dito sa handlebar pag nire-rev ko siya ng around 6,000. okay, good yun, ang lakas malakas yung motorsiklo mga brothers pagka segunda yung power nya at nararamdaman ko siya 5 to 6,000 nandun yung power nya sa segunda. Tapos pagka nirev mo na ng 5 to 6 iba, medyo maiiwan ka. So subukan natin siya ng arangkada dito in 1, 2, 3, go. 6,000 na RPM. Ulin, hanggang 80 lang talaga tayo rito.
Malakas yung motor mga brothers. Tingnan naman, tresera lang ako, pero iba yung binibigay ng makina niya, no? Well, hindi na tayo doon masusurpresa. 500cc to eh. No, isa pa. Alright, 0 to 80 kilometers. Try nga natin ulit. Yun o, mapapaisandaan natin. Nag 90 tayo sa tresera. Grabe, lakas niya, ang sarap niya. Okay, acceleration ito. Sa torque nito mga brothers, di kayo mabibitin. Ewan ko na lang sa dulo kung ano top speed niya ha. Pero sa torque, I can tell, sa mga big bike user dyan, bibigyan kayo ng magandang performance nito. So isa pa ha, aliw ako sa sa acceleration. Maamba ako. So 90, kaya niya mag 90 rito. Exceed lang kasi natin eh. Yan, acceleration. Naiiwan ako. Ang lakas, grabe. Ngayon naman start na. Ngayon naman silipin natin yung preno. Tingnan natin yung preno na to. So ganun pa rin ang ating pattern pag nag-check ng preno. 30, 40, 50, 60. Alright. So anyway, naka front disc brake ito, ABS, traction control, meron din siya. So subukan natin muna siya ng 30. Yung takbong. Hop, stop. Alright, isa pa, hindi ako naka So hindi ako nakabilang. Wow. Brake. Stop. Oh, malakas. Subukan naman natin ng 40. Brake. Stop. Grabe, parang hindi naglalayo yung time travel ng ng preno sa 30 tsaka sa 40. 50 naman. Primera lang, kaya na eh. Brake. Stop. Wow, lakas ng preno nito. Last. Alright, so performance ng preno, ganda. Naramdaman ko yung ABS sa likod kung lumalaban na agad para hindi tayo nag-skid. Pero isa pa, 60 natin siya ulit. Hindi ko siya nabilangan eh. Ito. Yan, na natin. Pag nag-straight na doon natin brake. Stop. Up. Medyo may skid na tayo sa likod, pero okay lang, namamanage naman natin. Ilang segundo lang, kaya ang bilis lang ang lakas ng stopping power ng mga motor ang lakas ng stopping power ng itong Glider 500. Sa bagay, hindi na bago doon dahil naka dual disc brake yung harapan nito mga brother. Tapos naka 4 piston pa kada caliper. So saan ka pa? Initial impression ko sa preno malakas, tsaka magandang performance. Maganda rin yung kapit ng gulong. Pitch na pitch dun sa lakas ng preno. Ngayon naman subukan natin kung gaano ka-agile yung motorsiklo. Ayan pag tumatakbo na ng around 30 pataas, dun mo mararamdaman yung gaang. Ayan dun mo na mararamdaman yung gaang niya. Pero pag below 30, masasabi ko mabigat. Lalo ngayon, nag-u-turn tayo. Mabigat siya. Pero pag 30 pataas na, yan, magang na yung motor. Ayos. Ayan wow. Tsaka iba talaga pag cruiser. Ang gusto ko lang dito, may yuko ako, medyo aggressive yung dating. That can give you some sporty bike sa pagiging cruiser niya. Medyo aggressive lang. Pero okay sa akin eh. Medyo nakayuko ako dito konti. Pagka ito mga brothers tumatakbo na ng 30, sabi ko nga goods na siya, madali mo na siyang mailiko. Nandun na yung gaang niya. Pero 30 below, masasabi ko nandun yung bigat. Mararamdaman mo na talaga, which is normally para sa mga 200 kilograms na motor. Yun naman yan Grabe, sarap sakyan ito. Pag eto motor ko, hindi ako mapapagod sa araw-araw na biyahe. Kasi relax niya Grabe. Ligo-ligo pa natin dito. Alright naman mas swabe, diba?
Yeah, Glider 500, the best. Ang ating impression ride dito, goods, approve na approve sa akin. When it comes yung acceleration niya, kahit bitin pa tayo. Preno, maganda yung performance ng preno niya sa 30, 40, 50, 60. Pag pinreno ko, brother, sagad na sagad yun, ha. Talagang hanggang maramdaman natin yung ABS. Kasi sabay naman eh. Hindi na ako nagpipreno ng isa kasi medyo delikado nga. And then yung cornering nito, dito okay eh. Pero syempre masusubukan pa rin natin yan sa mga kurbada talagang daan, kung gaano siya katindi. Pero sa slow speed na likuan, yeah, goods yung motor, kayang kaya. Kasi mababa lang naman yung seat height, no? Overall, kung naghahanap ka ng isang cruiser bike na gusto mo na mag-upgrade, halimbawa galing ka na sa cruiser bike na 200cc, 250cc, gusto mo na mag-upgrade ng highway legal, isa ito sa mga re-recommend ko, mga brothers, itong Glider 500 ng FKM. And also for the price, napaka very competitive niya, no? Very competitive, no, mga brothers, dahil 298,000 lang ito. And also pag nag-order na kayo ngayon, habang hindi pa siya available, dahil by September pa raw, meron kayong discount na 20,000 pesos. So mga ano na lang, tawag dito, 278,000 na lang yung presyo niya, diba? So napaka sulit. Kasi ganitong specs, makukuha mo ng ganitong specs na forma, no, at features sa 300,000 patas sa ibang brand. Pero dito sa FKM, ina-offer nila na mas mababa yung presyo, and yet hindi ka mabibitin pagdating sa mga features, diba? Naka-remote, TFT display, camera, diba? LED lights, no? Malakas na makina na 500cc, na double overhead cam, ha? What can you ask for more pagiging isang cruiser bike? Ayos, ang sarap nito. Mahihira, hintayin nyo mga brothers yung ating full review rito. Abangan nyo yung ating full review sa long ride pag nahiram na natin tong motor na ito. For a while, at least nagkaroon na tayo ng initial test ride, and also naikutan na natin yung motor. Kaya may idea na kayo. So mga brothers, nakita nyo na nga ang specs and features nitong motor na to, and also yung ating impression ride sa kanya, no? So mag-comment naman kayo mga brother ng yes kung nagustuhan nyo ang bagong modern cruiser bike ng FKM. Yan nga ang Glider 500. So sa presyo mga brothers, meron nga pala itong cash price na 298,000. Ngayon kung o-order na kayo o kung magpapareserve o pre-order na kayo, may less po itong 20,000, so magiging 278,000 na lang po. Maaari nyo po akong i-PM sa ating Short Moto for more details kung gusto nyo pong magpa-reserve na ng Glider 500 ng FKM. So mga brothers, maraming salamat sa pagsama nyo sa ating full review dito sa Glider 500. At sana mapahiram sa atin itong ng FKM para magkaroon tayo ng long ride review sa motor na ito. Once again mga brothers, mag-ingat po kayo sa pagmamaneho. Ride safe and cheers!